Umaksyon na ang pamunuan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pamumuno ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director, sa dumaraming reklamo ng Nueva Ecijanos na sobrang ingay na dulot ng hindi otorisadong mga tubo ng tambucho o muffler. Ganap na 9:30 ng umaga kahapon, Pebrero 6, taong 2025, isinagawa ang sabay-sabay na paglatag ng May 1927 na nakumpiskang iligal na muffler sa NEPO Parade Ground, Cabanatuan City, kung saan winasak ang mga ito gamit ang roller truck. Sa pamagitan ng pagwasak sa mga ito, ay matitiyak na hindi na mapapakinabangan para magamit na siyang nagbibigay ng noise pollution na ikinagagalit ng publiko. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng NEPO upang itaguyod ang kaligtasan sa kalsada, pangangalaga sa kapaligiran at kaayusan ng publiko bilang pagsunod sa Republic Act No. 4136, Land Transportation and Tariff Code at mga kaugnay na lokal na ordinansa. Binigyang diin ng aktibidad ang pangako ng NEPO sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpapaunlad ng mas ligtas na mga komunidad at pagtugon sa hinaing tungkol sa mga istorbo sa kalsada. Binigyang diin ni Police Colonel Hermino na ang gawaing ito ay nagbibigay mensahe sa mga lumalabag sa batas o ordinansa, kasabay ang pahayag na seryoso ang PNP sa pagpapatupad ng mga batas, trapiko at pangalaga sa kapakanan ng publiko. Umani ng papuri mula sa komunidad at mga stakeholder ang aksyon na ito ng NEPO dahil na rin sa mga aktibong pagsisikap nito sa pagtugon sa pangmatagalang issue. Nananatiling matatag ang NEPO sa kanyang misyon na tiyakin ang isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa mga mamamayan ng Nueva Ecija. Gayunman, nagbigay naman ng mungkahi ang ilang netizen na dapat daw hulihin o parusahan din ang mga nagbebenta ng iligal na muffler para tuluyan ng matigil ang paglaganap ng bentahan dito. Dahil anila hanggat may nagbebenta, hindi din mahihinto ang bumibili at gumagamit ng iligal na tubong nagbibigay ng ingay sa komunidad. Nagdiriwang ngayon ang mga supporter ng isang dating alkalde at tumatakbo muli ngayon bilang punong bayan sa Bungabo, Nueva Ecija. Ito ay matapos ibasura ng ombudsman ang kasong graft na isinampa noong 2020 laban sa kanya. Sa ulat na ipinalabas ng ombudsman, nakasaad sa 10 pahinang desisyon na binabawi na ng ombudsman ang naunang resolusyon nito na may petsang Agosto 7 taong 2023 at Pebrero 16 taong 2024 na nag-uutos na kasuhan si Mayor Alan Gamilla ng 2 bilang ng graft dahil sa di umano'y irregular na pagbili ng lote para sa cold storage facility ng munisipyo. Sa isinagawang pag-review sa kaso, lumalabas na walang probable cause para kasuhan si Gamilla sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil hindi napatunayan na ang kontratang pinasok dito para sa pagbili ng subject lot ay labis at disadvantageous sa gobyerno. Sinabi ng ombudsman na ang 4.7 million na ibinayad sa may-ari ng lote na si Jocelyn Sena para sa pagbili ng 20,199 square meter lot ay alinsunod sa valuation na ginawa ni License Appraiser Romar Pascua na naglagay sa halaga ng subject portion ng lote sa 5.1 million pesos. Dahil dito, iniutos ang Sandigan Bayan na ibalik ang 80,000 pesos na piyansa na inilatag ni Gamilla at inalis ang hold deporter order laban sa kanya. Matatandaan na 2 beses naghain ng musyon ng kampo ng alkalde noong taong 2020, subalit tinanggihan itong lahat. Sinabi naman ni ex-mayor Gamilla na gaya daw ng inaasahan ay lilitaw din ang katotohanan at hustisya. Ano man daw ang paninira at batikos na ginawa sa kanyang administrasyon ay nananatili siyang tahimik dahil alam niya, anya, ang mga proyektong kanyang ginawa ay para sa mga taga-Bungabon at hindi daw niya sisirain ang pangalan ng kanyang mga magulang at mga ninuno na buhat din sa Bungabon.
Pasok na sa selda ang dalawang wanted na nasa top 10 most wanted sa ikatlong distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa mas pinaigting na Manhunt Charlie operations sa lalawigan nitong Pebrero a 5 taong 2025 ng Ecija Police. Sa iniulat ng Cabanatuan City PNP at Santa Rosa PNP, bandang alas 8:45 ng gabi, nahuli ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station ang 34 anyos na lalaki na tinaguri ang top 6 most wanted person ng lungsod dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Habang naaresto ng magasanib na elemento ng Santa Rosa Municipal Police Station 303rd MCRMFB3 at PIU PPDEU NEPO ang 48 anyos na lalaki na kinilalang nasa top 7 most wanted person ng nasabing bayan para din sa paglabag sa Republic Act 9165. Nasa kustudiya na ngayon ng dalawang operating units ang dalawang akusado para sa kaukulang disposisyon. Sinabi naman ni Police Colonel Ferdinand Termino, Provincial Director, na ang mga pag-arestong ito ay nagbibigay diin sa walang humpay na pagtugis ng NEPO sa mga pugante upang itaguyod ang batas at kaayusan sa lalawigan.